Dito sa Australia guys, kahit ikaw ay bagong dating pa lang dito or temporary resident ka dito, madaling makakuha ng postpaid plan. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila na may pambayad ka. Hi guys! Welcome back to another video. Sandali lang, i-open ko muna ang mga website na ito. Ayan, bago ko simulan ang video na ito, ay gusto ko munang kunin yung pagkakataon na muling makapagpasalamat kay Kuya Ian or kay Bisdak OC sa pagbibigay ng oras sa amin ni Ren, at nagkaroon kami ng chance na makakwentuhan siya at ma-share yung journey namin ni Ren dito sa Australia. Sa mga new subscribers ko po na nakilala ako dahil sa vlogs or dun sa latest na video ni Kuya Bisdak OC, maraming salamat po sa pag-subscribe nyo, and may mga message din ako nare-receive na iba nagtatanong sa akin, and yung iba naman yung subscriber na natutuwa sila dun sa ibang vlogs ko na sinimulan na nilang panoorin at nai-inspire daw sila. Sobrang na-appreciate ko po yun. Maraming salamat sa inyo. Ano pa ba? Ayun, Kuya Ian, thank you again. Sobrang saya namin ni Ren na na-meet ka na namin finally in person, at yung bike na bigay mo kay Ren, iingatan namin yon. At sana ay maibigay naman namin sa iba kapag kami ay nagkaroon naman ng sariling sasakyan, o di ipapasa naman namin sa iba na nangangailangan. Okay, anyway guys, so this video ay request nung isa sa mga subscriber, at nag-comment siya actually dun sa isa kong video. This is from Ivy. Sabi niya, "Hello Miss Apple, please do a content on what SIM plan or phone plans ang best and affordable." Wala ka daw kasing Pinoy version guys na gumagawa nito. Ibang lahi yung meron. So, ayun. This video is for you. Share ko sa'yo. Actually, tinitingnan ko nga, nandito ako sa website ngayon ng 3 telco. At napansin ko, yung mga promos nila noon, mga nakaraang months, ay iba na naman ngayon. So, nag-iiba-iba. So, guys, dito sa Australia ay merong 3 sikat or major telco dito ang ginagamit ng mga tao dito sa Australia. Number 1 dito actually is yung Telstra. And then, merong Vodafone at merong Optus. So, makakapag-share ako sa inyo about sa 3 na ito. Kasi itong 3 telco na to guys ay nagamit ko na. So, para kay Ivy and para dun sa mga incoming international student or migrants here in Australia, ito po yung usually na telco na ginagamit dito. So, si Telstra, si Vodafone, and si Optus. Alam ko meron pang ibang mga nag-offer ng mga plans, SIM plan, mobile plans. Madami pa yan pero ito lang din kasi yung kilala ko. At sila kasi din yung palagi kong nakikita sa mga commercial sa TV, and nakikita ko sa mall. Dikit-dikit na sila, halos yung mga shop nila magkakalapit lang. So, kumbaga parang sa atin sa Pilipinas, sila yung si Globe and si Smart. And ako, personally, sa Globe, matagal na akong user ni Globe and ni Smart. Naka-postpaid ako doon. Pero nung umalis kami ni Ren sa Pinas, yung Smart plan ko, pinakat ko na yon. Ang itinira ko na lang na plan ko doon ay yung Globe. So, until now, continuous yung Globe postpaid plan ko. Kasi yung number na yon, talagang kinip ko yon. Pinasadya ko kasi yung number na yon. At lahat kasi ng mga accounts
government accounts, insurances, and other accounts pa, no, nakakonect dun sa number na yon. And ayoko nang papalit-palit ng number. And si Ren din, nakaplan siya. So, kinip namin pareho yung aming postpaid plan sa Pinas. And then, to access that number, kung meron mang nagte-text doon, ang importante kasi sa amin yung mga PIN code, ganyan, authentication code. Kasi pag magla-login ka, minsan may second authentication, kailangan ng PIN code. And to access that, nakakonect siya dito sa laptop ni Ren. May ginamit si Ren Microsoft ba or Google Phone Link something. Basta pag dumating yung kailangan ko na code, open ko lang yung laptop, ma-access ko na siya dito. And sa phone ni Ren, nakalink din. So lahat ng mga messages and ano pa ba? Yun, mga messages and codes na pagdarating doon, ma-access namin through his phone or through this laptop na ginagamit namin. May access ako. Anyway, eto guys, share ko sa Ivy yung mga meron dito. Wala kasi akong screen recorder eh. Pero nandito ako sa website nila ngayon. So, unahin muna natin si Optus. Si Optus kasi yung unang-unang telco na ginamit namin ni Ren nung dumating kami dito sa Australia. Kasi pagbaba namin sa airport ay merong mga SIM card doon at free yon. So, kumuha lang kami ng tig-isa doon. But, nung sinet up na namin, pagdating namin dito sa bahay, hindi naging maayos. Ewan ko ba kung bakit. Parang yung kay Ren nagka-problema. And, nakaltasan siya ng ilang beses dun sa debit card niya, sa credit card niya. Yun. Eh, nung tumatawag kami sa customer service nila, guys, promise, hindi maganda yung customer service, hindi maayos kausap. Parang tamad na tamad silang bigyan ng solusyon yung yung issue namin dun sa number ni Ren. Hindi talaga maayos kausap. So, ang ginawa na lang ni Ren, hindi na lang niya tinuloy. Prior that pumunta pa pala kami sa shop, doon sa store ng Optus. Ayaw kaming ipa-assist ng manager kasi hindi daw kami postpaid user, kumbaga prepaid plan lang yan, free SIM card pa nga eh. So ayaw niya, edi wag. So ang ginawa namin ay bumili na lang si Ren ng ibang number and ginamit niya is yung Telstra. Tapos ako naman, dahil naka-Telstra yung asawa ko, Inglaterra, sabi ko, ayoko na rin ng Optus. Tapos, that time, ang daming issue about Optus sa TV, napapanood namin sa mga news, may mga issues siya. Sabi ko, papalit na lang ako. So, hindi ko na, niloadan. Nag-Telstra naman ako. Maayos guys ang Telstra, malakas ang reception, malakas ang signal, maayos ang customer service nila. Kaya yon, medyo pricey lang yung ibang mga promos ni Telstra, and even yung paid nila, yung mobile postpaid ay medyo pricey. Kasi nung nag-inquire ako ng phone dati, medyo mahal. So, siguro mga 3 months ko din na ginamit si Telstra. Kasi nung November na nag-release ng bagong phone ang Apple, which is yung iPhone 14 series. May 14, may 14 Pro, and then yung iPhone 14 Pro Max. So, sabi ko kay Ren na gusto kong kumuha ng postpaid plan, which is yung gusto ko ng iPhone 14 Pro. Ayun, RTE. Hindi naman dahil sa gusto ko guys ng iPhone ha. Actually, nabudol din ako ng Apple. Pero kasi, kaya din ako kumuha. Ito kasi yung gamit kong iPhone 6 na sobrang luman-luma na at outdated na.
Tapos gusto ko kasi malinaw yung camera dahil gusto ko talagang mag-vlog. Sabi ko kay Ren, ayoko nung camera ko pag in-edit ko, parang sumasala yung buka ng bibig ko dun sa mismong sound, hindi maganda. Sabi ko, sige iPhone na lang para 2-in-1. So may phone na ako, may vlogging cam pa ako. Kasi nga nakita ko yung review, ang ganda-ganda daw ng camera ng iPhone 14. Pero dahil hindi ko afford ang Pro Max, nag-Pro na lang ako. So yun, 12 months ko guys na hinulugan ito. Naka-postpaid ako kay Voda. Ngayon tapos na, wala na akong problema sa monthly. Yun na lang parang sa SIM na lang, ganyan, $55 a month. Namamahalan ako. Kasi na-discover ko si Ren, meron, naka-Voda, naka-Telstra siya, tapos meron siyang promo na ginagamit. Nakalimutan ko na, sorry. Pero every 6 months siya nag-top up. Mas tipid daw. So yung kukunin nyo na plan, check nyo muna kung ilang data ba talaga yung kailangan nyo. Kasi baka naman may wifi dun sa pag-i-stayan nyo. So, hindi nyo naman kailangan ng sobrang laking data. And pag nasa mall ka, makakakonect ka rin naman sa wifi ng mall. Madaling mag-access dito guys sa wifi. Pero syempre, iba pa rin yung meron kang data, no, na personal na ginagamit. So ako gusto ko nang mag-cut out ng ng gastos. 55 monthly kay Voda, medyo mabigat na. Tapos ko na kasi yung mobile phone plan ko, which is 195 per month. For 12 months ko yon na hinuhulugan. So ngayon yung iPhone 14 Pro ko ay fully paid na. 'Di ba? Proud na proud pa. So ayun nga, kasi hindi ko naman afford bumili talaga ng iPhone. Nagtingin ako sa store, Apple Store. May Apple Store kasi dito guys, marami. Hindi ko kaya ng isang bagsakan. So bago naman ako kumuha nito, nagdudamat naman muna ako at pinagpaalam ko sa asawa ko. And nung nag-compute naman ako, ay afford naman namin kasi that time si Ren maganda yung trabaho niya. Full time siya nag-work noon dahil wala pang restrictions, and ako naman full time din ako nag-work. So yun, care naman. Kaya itinuloy ko na hanggang sa natapos ko na siya. Okay, Ivy, i-share ko sa iyo itong teka lang ha, pakita ko lang. So, eto guys, yun ang website nila. Ito kay Optus. May mga SIM-only plan siya. Ayan yung mga inclusions. 69, ito 220 gig, may 360 gig. Depende sa iyong needs. Meron din silang mga phone plans. Ayan. Wait lang. Ayan. May mga pamimilian kang phones dyan. Device payment up to 36 months. Yan. So, madami ditong options. Marami kang choices. And even for Vodafones, guys, marami din, ayan, per month. So, check mo na lang yung website nila para makita mo mismo and makapag-compare mo sila, no? Kasi every month din or quarterly parang nag-iiba-iba sila ng promo, napansin ko. Ayan, no? Enjoy the freedom of our SIM-only plans where you provide the phone. So, sa'yo na yung phone. SIM lang sa kanila. And nandyan yung mga inclusions. And Telstra, ito yung pinakasikat sa lahat. May mga promos din sila. So, check mo na lang. Ayan. Lagay ko rin yung link sa baba para ma-access mo. Buy one SIM kit, $35 SIM kit for 70 na yan. Nandyan yung mga plan inclusions nila. Yan, may mga unlimited text din, international calls and text, 300 minutes to zone 1, zone 2. Iba-ibang zone yan, depende sa country. Yan, mga cap
din siya. So, check mo na lang, no? Kasi masyadong marami para ma-discuss ko eh. So, this is the major, telco here. So, yan, si Telstra, si Vodafone, and si Optus. So, dito sa Australia, guys, kahit ikaw ay bagong dating pa lang dito or temporary resident ka dito, madaling makakuha ng postpaid plan. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila na may pambayad ka. Katulad dun sa atin sa Pinas na kailangan mong patunayan, hihingan ka pa ng certificate of employment, ng ID, ng ITR, 'di ba? Lalo na kung yung plan na kukuhanin mo ay yung mga 1,500 pataas, ganyan. Pag basic, siguro na-approve, pero kailangan talaga na may trabaho ka. So, dito sa Australia, for example, naka-student visa ka, ang kailangan mo lang dalhin ay yung iyong passport, copy ng iyong visa, and kung meron ka ng card, debit card from the bank na ginagamit mo, dalhin mo na rin kasi yun ang titingnan nila. And ako, nung nag-apply ako ng postpaid plan dito sa Australia, ay 20 minutes lang na process na-approve na nakuha ko na yung phone ko na wala akong inilalabas na kahit magkano. Pero yung plan ko kasi ay 12 months lang nilang binigay sa akin. Hindi ko siya makukuha or mahuhulugan ng 36 months or 24 months kasi ang pinagbasihan nila ay yung validity ng aking visa, which is 2 years lang akong magi-stay dito sa Australia. Pero nung time na yon ay parang August, September, October, November. 3 months na akong nagstay dito. So, 24 minus 3, o di mga 21 months na lang. Hindi pwede dahil wala naman silang 20 months na plan or 21 months na plan. So, dun ako sa 12 months na approve. So, 1 year ko lang hinulugan itong phone ko. Tas kasama na din yung mga inclusions na katulad ng data and mga international calls, ganyan. And then, ang pinili ko ngang phone is yung iPhone 14 Pro. Ito guys, payo ko doon sa mga bagong dating dito or papunta pa lang dito. Kung hindi naman kailangan, hindi nyo naman talaga kailangan. Pero kung gusto nyo talaga ng bagong phones, pwede naman, for sure makakakuha kayo. Pero syempre, do the math muna. So, kung di pa naman stable yung trabaho nyo, di wag na lang muna kayong kumuha kaysa mahirapan kayo. Buti na lang tapos na ako dito kasi kung ngayon ako naghuhulog pa rin tapos unstable yung job ko, hirap na hirap siguro ako. Pero totoo guys, mas mura yung gadget dito. Kasi yung laptop naman ni Ren, sa JB Hi-Fi namin binili, that kinumpare namin sa Pinas, mas mura yung gadgets dito guys. Kaya buti na lang dito kami bumili ng laptop. Naisip din kasi namin ni Ren na kung sa Pinas kami bibili ng laptop, paano pag nagka-problema yung laptop, 'di ba? Kahit under warranty siya, masyado na kaming malayo. At least kung dito kami bumili, magka-problema man yung laptop, nandito na. Nandiyan lang yung JB Hi-Fi. So, yan. Kaya itong laptop na gamit namin yan, ginagamit na rin sa kanyang mga assessments. Dito na namin siya nabili. And even yung phones, mas mura dito. Maraming phones dito guys na pamimilian. Sobrang dami. Kung hindi naman kayo after sa brand ng phone, naka-iPhone or Samsung, maraming phone. And then, personally ako, gusto ko ang service ni Telstra and ni Voda. Bago ako kumuha ng phone plan sa Vodafone, naka-Telstra pala ako. Ang maganda pa dito, no, dahil yung number ko kay Telstra, ayun na yung sa mga resume ko, sa mga contacts ko, yun na yung naibigay ko. Kahit kumuha ako ng phone plan or ng postpaid plan kay Vodafone, pwede kong i-keep yung number na yon. So, same number
ang gagamitin ko. Yun ang maganda dito. You can keep your number kahit hindi si Vodafone or si Telstra ang una mong ginamit na na telco. Pag gusto mo yung number, sa'yo na yun. I-re-register mo under your name, and even mag-change ka ng telco, same pa rin. Same number pa rin. Tatanungin ka naman nila if you want to keep your number. Ayan, maganda ang service. Maganda yung reception ni Telstra. Kumpara naman kay kay Vodafone. Kahit naka Vodafone ako, kasi napansin ko si Voda may mga places pag pinupuntahan ako, ang hina na reception. Samantalang nung naka Telstra ako, kahit saang sulok ako, malakas ang signal niya, tas nakakapag-access ako sa internet. So, yan. Check nyo na lang yung website ni Optus, ni Vodafone, and Telstra to compare. Pero sila talaga yung tatlong major telco na ginagamit dito para sa sa SIM-only plans and mobile phone plans sa postpaid and prepaid. Yan. I hope nakatulong itong video na to sa iyo, Ivy. Hindi ko alam kung nandito ka na. Pero 2 weeks ago, nag-comment ka. So, maraming salamat sa comment mo. Nagkaroon ako ng idea what to share. Din to sabi rin nila, mag-share nga rin daw ako about dito. What else ba? Yun lang yung i-share ko ngayong araw na ito, guys. Maraming salamat po ulit sa mga new subscriber ko. Kung meron kayong gustong itanong or comment lang kayo, para magka-idea din ako kung ano i-share ko, kasi minsan hirap din po talagang mag-isip ng content. Minsan everyday life ko yung sinishare ko. Pero don't worry, kasi nag-start na ako na gumawa ng listahan. Okay, guys, that's all for today. See you in my next vlog. God bless everyone. Bye!